Hindi pa rin umano nanunumpa at nakaupo sa Kamara ang representante ng Komunidad ng Pamilya Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List na si Maria Camille Ilagan. Matatanda na nagsumite ng bagong listahan ng mga nominee ang P3PWD sa Commission on Elections sa COMELEC kasunod ng kautusan ng Korte Suprema. Ito'y matapos itong tuluyang hindi pinahintulutan si Quezon na kumatawan sa partido sa pamamagitan ng substitusyon. Sa bagong listahan, first nominee si Ilagan at siya agad na naiproklama ng COMELEC noong Disyembre ng nakaraang taon. Pero base kay Quezon, hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nakakapanumpa sa Kamara si Ilagan. Nagbigay ito ng daan para sa paghain nila ng petition for mandamus sa Korte Suprema laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ang hinahabol ng kampo ay may sagawang oath-taking bago mag-recess ang Kamara ngayong Linggo. Despite having taken her valid oath before a judge, the Speaker of the House has repeatedly refused to schedule and administer the ceremonial oath required under the House rules, thereby preventing Ms. Ilagan from formally assuming her legislative duties. This petition for mandamus, we urgently ask the Supreme Court to compel the Speaker to immediately schedule and administer Ms. Ilagan's oath. We likewise challenge the provisions in the House of Representatives internal rules that grants the Speaker qualified representative that grants the Speaker unchecked power to block unauthorized qualified representatives' induction. Ayon kay Quezon, pabalik-balik na si Ilagan sa House of Representatives at naisumite na rin nila ang lahat ng dokumento, kabilang na ang Certification of Proclamation ng COMELEC. Pero bigo pa rin sila makakuha ng sagot. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9 hanggang December 18 na magkaharap na silang nakaupo siya, harap niya na ang speaker ay nag-adjourn na lamang pang Pasko na hindi po siya nabigyang pansin kami. Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Kasi hindi naman pwede itong lalo na ang P3 ng tao, may Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na before I judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Ang ibig po bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng speaker ang eleksyon, ang will ng voters. Kasi po, kung hindi pala niya kami oath, di para na rin kami hindi na naging walang silbi na po yung pagkapanalo namin. Hirit pa ni Quezon, mahiyat maawa naman ang Kamara sa mga naghihintay na benepisyaryo ng P3PWD. Anya, miling-milong mga persons with disabilities ang naghihintay ng kanilang mga programa, iba pa rito ang mga senior citizen at mga cancer patient na gustong tulungan ng party list. Sinabi rin ito na dahil 2 taon nang wala pang nakaupong representante ay hindi pa nakakatanggap ng budget ang P3PWD. Kahit hiling ni Quezon na ngayong meron ng naiproklama ay wag nang patagalin ng Kamara ang pag-upo ni Ilagan sa pwesto. Mahiya naman kayo. Mga constituents namin, persons with disability, children na Down syndrome, cerebral palsy, autistic, mga pasyente may cancer, lupus, mga elderly. Mahiya naman po kayo. Kung noon po dahil sa politika ay hindi nyo pinapaupo yung ibang congressman hanggang last day, sa amin po, maawa na lang po kayo sa aming mga constituents. Salita ka lang konti, what this petition is about? Ang lawyer po ng P3PWD Party List number 8 ay si Attorney Charlene Fernandez. Siya pong mag-explain sa inyo kung ano po itong petition for mandamus namin. Ako naman po mag-explain kung bakit kinailangan naming magpetisyon. Sige po. So, Petitioner P3... Attorney, ano pong pangalan nila? Attorney Charlene Fernandez po. So, Petitioner P3PWD is a duly registered party list organization that advocates for patients, persons with disabilities, senior citizens, and other marginalized groups. The COMELEC proclaimed Ms. Maria Camille Luansing Ilagan as P3PWD's official representative to the House of Representatives in the 19th Congress, signifying that she has been validly elected by the people. Despite having taken her valid oath before a judge, the Speaker of the House has repeatedly refused to schedule and administer the ceremonial oath required under the House rules, thereby preventing Ms. Ilagan from formally assuming her legislative duties. In the petition, we argue that administering this oath is purely a ministerial act, leaving no discretion for the Speaker to withhold or delay it once a party list nominee
is validly proclaimed. By unjustifiably refusing to do so, the Speaker effectively thwarts the sovereign will of over 391,000 people who voted for P3PWD during the May 2022 elections. This not only violates the fundamental right of suffrage but also deprives Ms. Elagan and the marginalized communities she represents of the right to participate and vote on all vital legislative matters. And through this petition for mandamus, we urgently ask the Supreme Court to compel the Speaker to immediately schedule and administer Ms. Elagan's oath. We likewise challenge the provisions in the House of Representatives internal rules that grants the Speaker qualified representative that grants the Speaker unchecked power to block an otherwise qualified representative's induction, as it unconstitutionally frustrates the people's mandate. We also seek a preliminary mandatory injunction to ensure Ms. Elagan can take her rightful seat in the 19th Congress and champion the voices of the disabled, elderly, and patient communities without any further delays. Attorney, one question lang po. Alam ko sa 5 yata mag-adjourn ang session ng House. Yes. Paano po yan? Kaya po we filed this petition for mandamus kasi yun nga po yung urgency na kailangan ma-schedule na po yung oath ni Ms. Elagan before mag-recess nga po and mag-adjourn yung Congress. So, yun po basically yung pinopoint din namin sa petition for mandamus na to, na yung urgency nga po bago mag-recess is kailangan makapag-oath na si Ms. Elagan. Baka may perception lang po na good and academic na kasi nga 5 weeks siguro by Wednesday na po yata kung tama po ba. So, yeah, willing pa tayo hapon Up to June 29 pa naman. Opo, kasi po, yes, hanggang June pa naman po yung term ng 19th Congress. So, after nung recess, makapag-exercise pa rin po nung legislative powers niya si Ms. Elagan. So, kahit for that time, ay sana i-allow si Ms. Elagan as representative of P3PWD na makaupo dun sa legislative seats niya. Since ilang years na rin pong nasayang, 'di ba? Parang 3 years halos walang nakaposisyon dun sa position kahit na nanalo naman sila sa elections. Kahit po nagpetition na kami sa Supreme Court for mandamus at to declare this House of Representatives rule unconstitutional na kailangan pang mag-ceremonial oath of affirmation ng isang elected at naka-oath na congresswoman ng P3PWD bago siya makaupo at makasali sa plenary, ay humihingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa puso ni Speaker Martin Romualdez na paupuin naman po niya ang aming na sumitin na representative at first nominee by virtue of a Supreme Court decision. Yun pong utos ng Supreme Court sa desisyon at sa COMELEC na magsumiti na lang kami ng bagong first nominee. Yan po ang aming ginawa. Si Dr. Camille Elagan po ay may doctorate sa Business Administration at isang educator and advocate ng mga for the rights of children with special needs. At naka-oath na nga po. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9 hanggang December 18 na magkaharap na silang nakaupo siya, harap niya na ang speaker ay nag-adjourn na lamang pang Pasko na hindi po siya nabigyang pansin kami. Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Kasi hindi naman pwede itong hinalal na ang P3 ng tao. May Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na before a judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Ang ibig po bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng speaker ang eleksyon, ang will ng voters. Kasi po, kung hindi pala niya kami oath, di para na rin kami hindi na naging walang silbi na po yung pagkapanalo namin at ang karapatan ng mga taong bumoto sa amin na kami makaupo doon at magkaroon ng boses sa mga PWD at mga pasyente doon sa ating kongreso.
Yan lang po ang hinihiling namin sa kanya. Sana naman po ay may 3 araw pa simula ngayon bago mag-recess ay pa-out na niya. Baka naman naging busy lang siya masyado sa budget. Pero talaga pong wala. Balik-balik na po kami sa Secretary General. Email kami ng email. Ang Presidente, si Ma'am Grace Yanesa, email ng email. Nakakahiya na po itong ginagawa nila sa amin. Kaya po talagang wala na kaming recourse but to seek relief from the Supreme Court who rendered the decision in the first place na magsumite kami ng bagong first nominee namin para dito sa term hanggang June 29. Ma'am, ano po kaya, Commissioner, yung dahilan nung hindi kayo pinaupo? May nakita po ba kayong reason? Mahigit na po 1 buwan at kalahati. Pabalik-balik naman si Dr. Ilagan doon. Nakikiusap doon sa Executive Director. Any acknowledgement lang ng Secretary General Velasco na lahat ay papeles ay approved na, okay na, hindi man lang siya sumasagot. Dati naman, yung Secretary General dyan ay nag-oopisina. Bakit si Secretary General Velasco ay lagi namang absent? Lagi po siyang absent. Ewan ko lang po kung tinagtataguan niya kami. Pero sa 1 buwan at kalahati, hindi namin siya makita. Tapos, ang nagsumiti na ng legal opinion yung legal department ng House of Reps. Kasi sinabihan na ako ng director na okay na po, tahat po ng papeles at may legal opinion na. O sige po, ano na namin to sa SecGen para po ma-agenda. Abay, hindi kami pinapansin ng SecGen. Di ba po ba siya government employee yan siya? At under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ay may karapatan din kami ihablas siya for gross negligence at saka injury. Nagmamakaawan na nga lang po kami sa kanya. Kaya mahiya naman kayo. Mga constituents namin, persons with disability, children na Down syndrome, cerebral palsy, autistic, mga pasyente may cancer, lupus, mga elderly, mahiya naman po kayo. Kung noon po dahil sa politika ay hindi nyo pinapaupo yung ibang congressman hanggang last day, sa amin po, maawa na lang po kayo sa aming mga constituents. Mga ilan pong milyon, ma'am, ang affected na constituents po natin? Sa ngayon po ay over 1.3 million ang PWD. Sabi nga nila malapit daw, sabi ng NCDA malapit daw sa 2 million. Wala pa yun. May seniors din kami na PWD, may mga pasyente sa cancer, sa lupus, sa mga autoimmune, mga children with special needs. Yan po ang namin kasi kahit meeting man lang sa government agencies, ay parang hindi kami papansinin. PhilHealth, ilang beses na kami gusto na ang PhilHealth dapat po may accessibility facilities, mamimigay ng special wheelchair sa may cerebral palsy. At yung pong outpatient services, lalo na therapy sa mga autistic namin, ng mga bata at mga palsy ay ibigay na po ng PhilHealth. Pero ano po nangyari? Zero po ang budget ng PhilHealth. Yun po sinabi ni Senator Grace po zero. Kasi daw to teach them a lesson. Senators, teach them a lesson. Kami naman pong kawawa, mga pasyente namin. Hindi po ganoon ang tamang sa tingin namin, ang paggawa ng budget. Hindi po para parusahan yung ahensya. O hindi po tama ang serbisyo ng gobyerno. Yan lang pong isang namin kasi baka naman akala ni Speaker ay talaga ako, antay. Naku sir, pro PWD po ako at children with special needs. Yan po ang trabaho ko at advocacy ko. Kaya lang naman kami nagrereklamo dahil nakakaligtaan nyo na kami. Wala nga kami, nanalo na nga kami, ayaw nyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Siyempre po, magrereklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. For the record, ma'am, dahil wala pa nakakaupong nominees, zero budget tayo for 2 years.
Wala, 2 years na po yung cycle ng budget, wala po kami talaga. Ang tanong ko nga po dyan, isa pa, yung sweldo po na nakalaan para sa P3 PWD na representative at staff namin, saan po napunta? Yan po yung isang tanong namin. Hindi naman siguro pwedeng ipamigay yun sa iba. Sana po hindi naman. Ano po masasabi niyo dun sa mga issues ngayon with hashtag 5? Naka-pending na po dito. I think they filed a petition to declare this budget unconstitutional. Sa amin naman po, yung isa, sa aming nirereklamo, hindi kami sangayon doon na zero ang PhilHealth. At hindi kami sangayon na ang infrastructure at ang mga military mas mataas pa ang budget sa Department of Education. Dahil marami po sa aming constituents ay mga bata. Sa special education lang, 500 million lang nilagay nila sa budget. Dapat nga times 3 nila yan dahil kulang na kulang yung mga teachers sa special ed schools. At biro mo yung papel sa braille, 5 pesos yun, hindi na nga nakakabili yung teachers. At saka ngayon po, kung may visual impairment ang bata, kailangan po sana bigyan ng gobyerno, ng DepEd, ng ano ba yun, yung notebook. Kasi doon naririnig niya yung lessons Kaya kami, kahit paano, namimigay kami kahit konti ng mga notebook para yung mga batang bulag ay makakaaral po sa pandinig nila. Yan po ang mga substantial reasons why in a democracy dapat yung binoto ng tao boboin. Politika lang man yata ang reasons nila, pambira. Tapos na po eleksyon. Tapos na po, magsilbi na po tayo. Yun lang po at more than 2 years and a half na, hindi kami nakaupo dyan. So, yung budget, di kami nakaparticipate. Zero din kami. Sasabihin nila, ano naman na pala nila by voting for P3? Malaki po ang magagawa ng P3 PWD party list para sa mga pamilya niyong may kapansanan at mga elderly. Dahil po sa 2025, ako na ang first nominee. Wala lang pong mga TRO ay hari nawang makaupo talaga ako as first nominee. Kaya naguguluhan din po yung ibang tao. Sabi nila, iboboto nila si Attorney Guanzon. Wala daw ako sa balota. Wala po si Attorney Guanzon sa balota. Nandyan po kami, si Attorney Guanzon nasa number 8 sa party list, number 8, P3 PWD. Yun po ang i-shade ninyo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kailangan po manalo tayo. Makabawi man tayo. Makabawi tayo sa pagsisilbi at sa share man natin dyan sa budget para sa ating mga batang may kapansanan. Ma'am, kung tingin niyo halong political po itong hindi pag-upo ni Ilagan sa House, tingin niyo po ba pananadya na po ito ng House or? Ito'y pananadya na nga po. Dahil sobra na, magdodalawang buwan na. Kung hindi ba naman yan sadya, 2 buwan, hindi namin makita yung SecGen? Ano yan? Maawa naman kayo sa amin, SecGen. Mag-text naman kayo. Thank you. Salamat po sa inyo Picture ulit. Ulit. Kasi matulong kanina Papel. Yung ano? Ang papel. Madami yung papel sa pangalan.